Ano man ang mga nagiging problema, tandaan natin, panaligan natin, mas marami pa rin ang mga grasyang ipagkakalob sa atin upang ang mga problema rin namang ito ay malampasan natin, upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito sa kabutihan ng Diyos sa atin, ano man ang sitwasyon natin. Halina't magsisimula tayo para sa mga kasalanan at pagkukulang natin. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubos lubhang akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa salita salita at at sa sa gawa gawa at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalululog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng ating bayan, ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang bawat isa. Kahit di natin kakilala, partikular na yung mga may pinagdaraanan sa buhay ngayon. Problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa kalusugan. Pagdasal natin sila, kahit hindi natin sila kakilala, kalugod-lugod po sa Diyos yun. Bukod sa ating mga intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihula ni Propeta Isaias ang nalalapit na pagdakila sa mga lupain ng Zabulon at Neftali. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, nananawagan si San Pablo upang magkaisa ang mga taga-Korinto, yamang kay Kristo matatagpuan ang kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa. Kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pag-isihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga malakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya
ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po bang pakiramdam natin, pangkaraniwan, kapag tayo nasa gitna ng kadiliman? Lalong-lalo na kapag sobrang dilim. Di po ba? Natatakot tayo? Minsan nalulungkot din tayo. Natatakot tayo sapagkat para bagang sa dilim, ay parang ang lakas ng puwersa ng mga masamang elemento. Either buhay na tao o multo. Nalulungkot din tayo sapagkat wala tayong makita ni magawang kaaya-aya. So magkahalong takot at lungkot usually ang ating nadarama. That is why iba kapag may liwanag talaga, nasasabi natin, iba talaga kapag may liwanag. Nakapagpapalakas ng loob, nakababawas ng malaking lungkot. Ito po ang dahilan kung bakit personally, natuwa ako nang magkaroon tayo ng Jollibee sa tabi. Kasi for the longest time, yung malaking lote na yan, ang dilim-dilim niyan. Eh dyan pa naman, sa gawin na yan, madalas ako dumadaan, paggabi, papunta sa kusina para maghapunan. Eh ang dinadaanan ko, may part na salamin lang. Nakikita ko talaga yung lote ngayon. Para bang nakatatakot? Para bang ang lungkot? Kaya buti na lang, meron ng Jollibee! Bukas, 24 oras. So, may liwanag na kahit pa paano. Nakabawas ng malaking takot. At syempre, ng lungkot. Jollibee ba naman? Bida ang saya. Jollibee! Baka naman! Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagbibigay Kristo ng liwanag. Sa mga tao, ang sabi sa ating unang pagbasa ay matagal nang nalugami ng dilim. Hindi man niya inalis, malaki ang binawas niya sa takot at lungkot nila sapagkat sa katauhan ni Kristo, sa kanyang mga sinabi at mga ginawa sa kanila, binigyan niya sila ng pag-asa. At ito ang inaasahan din sa atin ni Kristo bilang mga alagad niya. Kaya nga, nakapaloob sa mabuting balita ang pagtawag din ni Kristo sa kaniyang mga alagad. At tayo extension nun. Tayo rin ay mga alagad ng Panginoon sa bisa ng ating biniyag. Kaya nga po, kapag binibinyagan, mapupuna po ninyo at ganun din ang ginawa sa atin. Merong isang malaking kandila, kandilang sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Doon natin sinisindihan yung mga kandila na hawak ng mga ninong at ninang na sumisimbolo sa ating liwanag na ibinibigay sa atin ni Kristo bilang liwanag ng salibutan sapagkat siya din mismo ang nagsabi sa atin sa Matthew 5:14, we are the light of the world. Na para bang sinasabi sa atin ni Kristo, bilang misyon nating mga Kristiyano, ipalaganap natin ang liwanag niya sa mundo. Napakahalaga po niyan. Kaya hindi natin dapat i-overlook yan. Sabi nga po ni Mark Twain, the two most important days in our lives are the day we are born and the day we find out why, our purpose in life. Kung gagawin natin yung biblical, alam po ninyo magiging dating niyan. Ganito, the two most important days in our lives are the day we are saved and the day we find out why. And 2 Timothy 1 verse 9, St. Paul will tell us why. We are saved by God and called
to a holy life. Iniligtas tayo ng Diyos at tinawag upang maging banal. Notice that. Hindi sinabi ni San Pablo, iniligtas tayo ng Diyos at tinawag para maging doktor, engineer, pare, madre. No! Hindi sinabing tinawag tayo ng Diyos para maging magulang, ama, ina, kapatid, kaibigan, bagamat mahalaga ang lahat ng yan. Pero pinakamahalagang inaasahan at tawag sa atin ng Poong May Kapal, ang maging banal. So kahit may sakit tayo, kahit salat tayo sa material na bagay, mahalaga, banal tayo. Pagharap natin sa Panginoon, hindi niya sa atin sasabihin, kung tayo mapupunta ng langit, well done, engineer. Well done, efficient priest. Well done, very good doctor. Hindi. We are not called to be successful but to be faithful. Ang sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Sinabi ko na ito sa inyo eh. Salat man tayo sa material na bagay, hindi man tayo napahalagan sa mundong ito, ang mahalaga mapunta tayo ng langit. Sabi ng Panginoon, ano kung makamtan ng isang tao buong mundo, kung ang kapalit naman ito ay kanyang buhay? Paglaruin niyo yung imagination niyo, may hawak akong lubid. Isang lubid. Yung dulo ng lubid, hawak-hawak ko. Pero hawak lang dalawang daliri ko. Yung pinakadulo ng lubid mula dito hanggang doon sa pinakadulo ng kung saang universe pa. Sabi, marami daw universes eh. O sige. Kapatid, yung buhay natin dito sa mundo, saga naman tayo o salat sa material na bagay, ito lang, konti-konti lang. Yung susunod doon, walang hanggan na. Yun ang buhay sa kalangitan. Kaya ang mahalaga, maging banal tayo. Sapagat ang napupunta ng langit ay ang mga banal. Yun ang mahalaga. Sino man tayo, ano man ang meron tayo. Bakit? Sapagat hindi tayo nilikha ng Diyos sa mundo para maging pamparami, pampagulo lang. Meron tayong purpose. Meron tayong misyon. Ano? Ang maging banal. Kailangan nating maging banal. Kailangan nating maging iba sa iba. Sapagkat hindi tayo magiging liwanag ng kapwa natin kung balot din ng dilim ang buhay natin. We cannot make a difference in this world if we will just be the same as this world. We can only make a difference in this world if we will be different from this world. Kaya nga ang mga alagad ni Kristo, tinawag muna niya eh. Inalis muna niya sa mundo. Sa kanya muna, bago niya ginawang mga apostol. First, He made them disciples in order to send them as apostles. Hindi niya kinuha, sandali lang ang kanyang mga disipulo, tapos sinabi, sige, larga na kayo. No. Kailangan may mabago sa kanila. Isa lang ang hindi nagpabago, si Judas lang. Bago sila inilagay sa mundo. At sinong mag-aakala na ang simbahan na meron tayo ngayon, hindi lang ito, yung buong mundo, galing ito sa mga disipulo na binago ni Kristo ang buhay. Kaya nagkaroon ng impact sa mundong ito. Imagine, mangingisda, wala pang mga modern means of communication, transportation. Grabe ang impact. Bakit? Hindi naging katulad ng mundo. Side comment lang may kaugnayan naman sa ating pinag-uusapan. May isang kandidato dati, ang parang sinasabi sa kanya, may jingle liwanag sa dilim. Bakit liwanag sa dilim? Kasi ang isa sa pinakakatangian niya na hindi makokontra ng kahit sino man mula noon hanggang ngayon, hindi siya korap. Imagine, may isang politiko, hindi korap, hindi ka pa natutuwa doon. Pero hindi mo binoto. Tapos, magtataka ka kung bakit ganito tayo? Sino binoto mo? Yung katulad din, nung katulad din, ng katulad din, ng katulad din, pare-praw! O diba? Pakiramdaman mo yung sarili mo ngayon. Bakit wala kang gana sa mga impeachment na yan? Kung sino pa man yung biktima niyan.
Kasi sila lang din ang papalit eh. Ayun naman pala. Eh bakit hindi mo binoto yung isa? Ha? Huwa ko sa'yo. Mahirapan tayong mabago ang mundo. Kahit yung mundo ng pamilya natin, kung ganun din tayo. Dapat. We may not be perfect, but at least we should be different in many ways. Nung minsan ay may nakatabi kong pare sa simula ng isang concelebrated mass. Pag sinabing misa concelebration, maraming pare yon. Nakatabi ko yung kaibigan ko si Father Alan Antonio. Na dahil medyo masigip dun sa part namin, nakita ko may bakanting upuan sa may bandang likuran. Sabi ko, Father, lipat ako. Pero bago ako lumipat, biniro ko muna siya. Sabi ko sa kanya, baka mamaya kumanta ko mapintasan mo boses ko. Kasi si Father Alan, maalam sa musika. Ibang level ang kanyang kaalam sa musika. Singer siya, magandang boses niya, composer yan. At siya lang naman ng official conductor ng grand choir ng ating diocese. Ganon kabigay, ibang level. But then I found out na ibang level din ang kanyang pagiging maunawain at anasyonay. Kasi di ba, biro ko sa kanya, by the way, punta muna ako kasi baka pintasan mo mamaya pag kumanta ako. Sabi nga pala niya, nang may ngiti sa labi niya, di naman ako ganon. Nakalimutan ko na yun kasi middle part na ng misa eh. Mahaba yung misa kung celebration eh. Yung choir medyo hindi na maganda ang boses. Hindi ko alam kung napasma na, napagod na. Basta hindi na maganda. Siguro dahil matataas ng nota ang inaabot nila, hindi na kaya. Sintonado na. So much so, na may mga taong tumitingin na sa lugar nila. Para bang sinasabi, ano ba yan? May mga pare na namimintas, nagkasama na ako doon. Nangingiwi pa. Para bang sinasabi, ano ba yan? Sakit sa tenga. Pero alam niyo si Father Alan, tuloy lang ang kanta. Totoo. Kitang-kita ko nasa unahan ko. Sabi ko, nahiya naman ako. Siya itong may pinakakarapatang mamintas. Hindi namintas. Kami itong minsan dispalanghado rin ng boses, namintas. Yung inaabot ng choir, hindi ko rin abot yun eh. Si Father Alan abot yun. Pero hindi siya namintas. Kaya, ewan ko sa ibang katabi kong pare, pero ako, nakonsensya ako eh. Tumigil ako eh. Kumanta na rin ako eh. Bakit? Nahawa niya ako eh. Ay, sigurado ako, kung namintas si Father Alan, mas up ko pa, mas itotodo ko pa, pamimintas ka. Yun ang sinasabi kong pagiging liwanag. Iba. Yung iba na yun, dahil mabuti yun, dahil liwanag yun, nakaka-attract yun, nakakahawa yun. Hindi ba nyo napansin, kapag may tumutulong na tao sa kanyang kapwa-tao, kapag mayroong nagbalik ng nakuwang gamit, pera sa may-ari nito, di ba napansin na kapag may nagdarasal in public places bago at matapos kumain, yung dasal talaga ay hindi mabilisan na, may parang nag-spark sa puso mo na parang gusto mong gawin din yun. Kasi may spark of goodness sa puso natin eh. Mabuti talaga tayo eh. Natatamunan lang ng pagiging pasaway natin eh. Kaya nakakahawa. Kaya powerful yun eh. Kasi yun naman din tayo eh. Hindi naman talaga original sin eh. Ang meron tayo, original holiness. Ang nauna yung kabanalan natin kaysa yung kasalanan natin. Sapagkat anak tayo ng Panginoon, ng Diyos natin. Kaya makapangyarihan ang kabutihan sa kasalanan eh. Ang kaliwanagan sa kadiliman. Di ba? Kahit ang science sasabihin, there's no such thing as darkness. Darkness is just the absence of light. So, kaya may kadiliman kasi walang liwanag. Kung may liwanag, walang kadiliman. Kumbaga yung presence ng kadiliman nakasalalay sa presence ng kaliwanagan. And true enough, kahit sobrang dilim, magsindi ka ng kahit mitsa lang ng posporo makuha mo ang atensyon ng mga tao eh. Mawawala ang atensyon sa dilim, makikita at tititig sa posporo. Kaya mas makapangyarihan. And therefore, nakalulungkot kapag nananaig sa buhay natin. Hindi mananaig sa Diyos eh. Pero nakalulungkot kapag pinananaig natin sa buhay natin yung kasalanan. Kasama na dito ang takot, ang pagdududa, ang kawalan ng pananampalataya, ang kawalan ng pag-asa. Kasalanan na yan. Kasalanan sa Diyos na nangako sa ating hindi tayo pababayaan.
Kamakailan lang may mga balita, sunod-sunod, araw lang ang pagitan. Nandyan yung balita na SK chairman at kagawad, sangkot sa panguholta, pang-hijack. Okay. Nandyan yung balitang isang pulis, na hinarang ang truck ng bumbero, pinagsalita, sa gitna lang daw. Nandyan ang balita ng isang alagad ng Diyos na hindi ko alam kung Diyos pa rin ang pinaninindigan. Oh, di ba dapat sila yung nasa kaliwanagan? Bakit parang nahahatak sila ng kadiliman? Mas nakalulungkot yan, mas nakatatakot yan, kasi mas dumidilim ang mundo pag ganyan. Kapag yung mga nasa kaliwanagan ay nahahawa ng mga nasa kadiliman. Kaya, mga kapatid, madilim na eh. Huwag na nating padilimin pa. Sa mga lingkod ng simbahan, kasama na ako dito ha. Maaaring may mga lingkod ng simbahan na hindi na nabubuhay sa katotohanan, huwag na po nating dagdagan. Sa mga lingkod bayan, marami nang nabubuhay sa katiwalian. Yung nalalaman natin katiwalaan, flood control pa lang. Huwag na po yung dagdagan. Huwag na po. Eh tayo naman, bumoto naman tayo ng mga matitino para ma-encourage naman silang magpakatino. Tumino kang bumoto, ha? Ay, nako. At sa pamilya, mabigat na kung may problema. Huwag mo nang dagdagan. Maging faithful ka na kay Mrs., kay Mister. Iwasan mo na yung pagbubunganga mo. Maging mas caring ka na, maging thoughtful ka na. Minsan, pakaakbayan mo, sabihin mo, kaya natin ito. Maglinis ka ng bahay kung wala kang trabaho. Ayusin mo buhay mo. Rumispeto ka sa mga magulang mo. Magmahalan kayo mga kapatid. Mag-aral kang mabuti. Kahit gaano katindi ang problema. Kapag may liwanag sa pamilya, nakapagbubus ng pag-asa. Yung pag-asang hindi masisipahayo. Yung pag-asa na sinabi nga ni San Pablo, pag-asang may mangyayaring maganda. O hindi nga ba't ganun si Jesus? Yung presensya niya, nagbigay ng pag-asa. Pag-asang may mangyayaring maganda. Kaya nga ang sabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi lahat ng mga may sakit pinagaling niya. Hindi lahat ng problema ng mundo inalis niya. Pero yung presensya niya, patunay, may pag-asa. May spark, may liwanag sa gitna ng dilim. May mangyayaring maganda. Ganun dapat tayo sa isa't isa, lalo-lalo na sa ating pamilya. Ayun naman ang sistema ng ilaw, di ba? O katulad ng sinasabi kong liwanag na bigay ni Jollibee. Hindi naman lahat ng loting yan ay naliwanagan, ha? Madilim pa rin naman dun sa banda, sa mas malaking parte, ha? Pero sapat na siya para mabawasan yung takot ko, yung lungkot ko. Hindi mo masosolve lahat ng problema ng pamilya mo. Pero yung magpakabuti ka lang, maging iba ka lang, yung iba ka sa mister mo o sa misis mo na nagpabaya sa mga anak mo, yung maging iba ka sa mga magkakapatid kasi inaalagaan mo ang magulang mo, yung maging iba ka sa mga magkakapatid kasi hindi ka sumusugot sa magulang mo, yun lang, yung maging iba tayo, makapagbibigay na po yun ng pag-asa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Hilingin natin tulong ng Diyos, lalo pat ngayong linggo ng Biblia. Mabago naman tayo ng salita ng Diyos na napagninilayan natin dito. Magkaroon naman ito ng kapangyarihan sa buhay natin na tayo mabago upang tayo magbigay ng kaliwanagan, ng pag-asa sa iba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong may magagawa ang Diyos. Magagawa niya akong iba. Oh, kay sarap pakinggan.
Sa positibong paraan, sabihin sa atin, iba ka. Iba kang magmahal, iba kang gumalang, iba kang pag-alaga. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Kesa naman sabihin sa atin, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang kayo. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Nakalulungkot yun, nakatatakot yun. Pare-pareho tayong bababa kung kayo. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong maging iba. Hindi necessary na perpekto sapagkat malayo pa ako doon. Pero sa tulong mo, Panginoon, pwede kong maging iba sa maraming mga pagkakataon. Lalong-lalo na kung kinakailangan may mag-stand out, may umangat para mahatak yung iba pataas. Hindi pwedeng pare-pareho kaming mawala ng pananampalataya. Hindi pwedeng pare-pareho kaming malungkot. Hindi pwedeng pare-pareho kaming maging mayabang, maging sakim. Dapat may umangat para mahatak pataas ang iba. Tulungan mo akong sa gitna ng kawalang pag-asa, umasa ako. Tulungan mo akong sa gitna ng gulo, maging tagapagpabati ako, maging tagapag-reconcile ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Na sa gitna ng kasakiman, makapagbigay ako. Hallelujah! Na sa gitna ng mga nagkakagalitan, ako ay mamagitan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kaya kapatid, sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maiiba rin. Hindi laging ganito. Hindi laging malungkot. Hindi laging nasa baba. Hindi laging may sakit. Hindi laging talo. Hindi laging magulo. Maiiba rin. Basta tulungan mo ang Panginoon na baguhin ka upang mabago mo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ng sitwasyon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. There is time for everything. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Para sa mga namumuno sa simbahan na tinawag ni Kristo upang mamalakaya ng tao, nawa tumugon sila tulad ng mga unang alagad na handang iwan ng lahat. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Para sa mga nabubuhay sa yaman ng dagat, nawa kanila itong mahalin at pangalagaan at lagi silang makabalik ng ligtas sa pangpang. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Para sa mga nangangaral at sa mga lektor,
Nawa mabuksan ang kanilang puso sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at takayin ang lahat sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, nawa tayo'y maging kabahagi ng apostolado ng Biblia at maging daan ito ng pakikipag-usap sa iba pang kapatid nating Kristiyano. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Para sa mga yumao, naway makamit nila ang liwanag na walang hanggan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong salita. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga OFW, mga may sakit, may suyo pong pakisama, si Nanay Feli, Lona, Teresita, Sister Terry, Yonsha, Cherry, Mario, Raura, Lerma, Ayla, Faye, Chris Aquino. At ang natatanging intensyon, la de Aida, Edward at Manny Cruz at pamilya. Panginoon, tulungan mo po kaming maging liwanag sa kadiliman ng kasalanan, sa kadiliman ng kalungkutan at kawalang pag-asa ng aming kapwa, lalo na ng aming pamilya. Hiniling po namin ito sa iyong pamagitan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa gisag ng buhay, tanggapin mo ang iyong upang sa iyo kami sa'yo, Panginoon, ang luha ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog tungkol sa kalooban, ang tapat na pag-aalay
pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyaya natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kanis ng kaligtasan. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kanis ng kaligtasan. Tanggapin, O Diyos naming Ama, na kaya na naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin mo sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng
minamahal naming Jesus. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong pagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa nilayo na aming Papa ni Janice na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal, San Pablo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapamakan, maging sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Thank you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Amang may likha, kami namamanghang, pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat,
sa ating panahon. O Ama, sa iyo tumutulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y Nakita ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasabitin. Maging saling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat
bitbit, maging sa sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito. At sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay po ninyo, sa pagsuporta po ninyo sa ating souvenir shop, Trinilist and Crown, sa mga nag-alay ng alkansya, sa mga nag-share ng ating live masses at mga recorded reflections, sa mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala rin ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Salamat po dahil sa inyo, napakarami natin natutulungan at napakalaki na naitutulong natin sa buong simbahan. Sa mga chapels, sa mga simbahan, sa mga parishes, sa mga institutions, maging sa mga individual na kinakailangan magpagamot, kailangan pang paaral. Ang dami. Kaya maraming salamat. At nakapagbibigay tayo ng mga libreng images na ito. Sa dami ng naibibigay natin na ito, yung gumagawa nito, nakatutulong din sa may sakit niyang kamag-anak. Kaya, salamat talaga sa inyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell, and as they Let us sing, let us sing. Tell people how to live again. Tell people how to sing again. Tell people how to dance again. Tell people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell, and the sun